Welcome to continuation ng training natin. So, na-check na natin sa drip yung structure natin. Ngayon, ready na tayo mag-design ng concrete elements, beam, columns, and slab, at saka yung footing. So, ayun, para kompleto. Okay, merong available concrete design assisted. Kaya lang very limited yung output yung mismong stud or pwede mo rin gamitin itong dito yung concrete design module. Okay, but ang gagamitin natin ngayon is yung bagong software nung Bentley, yung add-ins to, yung software extension to STAD, which is STAD Advanced Concrete RCTC. So mas maganda kasi gamitin yun eh. Kompleto. So hindi lang drawings ipoproduce niya, pati yung beam tables, column tables, then very detailed din yung calculations, bibigyan ka rin niya ng estimates, then bibigyan ka rin niya ng bar cutting list. Okay, so kompleto. Okay, so start na natin. So, ito yung load combination natin before sa drip. So, kailangan natin ng load combination naman para sa design ng beams and columns natin. Okay? And dun sa footing, kailangan natin ng dalawang load combination. Okay? Pag nag-design ka kasi ng footing, dalawang load combination kailangan mo. Yung service tsaka factor. Yung service kasi yun yung magde-determine ng size ng footing mo. Yung sa factor naman, para doon sa depth calculation, so sa punching, and yung reinforcement niya. Okay? So, same like dun sa drip, naggawa na ako ng auto load rules ko. Okay? Para dito sa stud, para hindi na ako magma-manual load combination. So, automated na lagi, ano? So, punta ako dito sa okay, select ko yung load cases details. Ipakita ko muna sa inyo yung yung definitions, then edit auto load rules. So, nandito yan, NSCP 2015, then ito na yung mga different sets ko ng load combination. AIC LRFD, sa drip, ito yung sa element design, then ito naman yung service load combination, okay, para sa footing. Okay, so dalawang load combination ang iraran ko. So, una, yung para dun sa design ng beam, columns, tsaka slab. Okay, punta ako dito sa auto load combination, set ko to sa NSCP. Then, ACI 318. Okay? Then, click ko generate. Ayun, so may makikita kayo dyan, iba yung load combination ko, no? Merong 1.4 yung dead load and magnified yung seismic. Okay? So, dito nang galing yan. Sana ba yung sa combo yan? Ayan, ito. Okay? Ito yung ginamit kong load combination ng special size combination. So, yung EM, ni-replace ko lang siya nitong E equals rho EH plus EB. So, may kasamang vertical effects ng seismic. Okay? The structure shall be designed for ground motion producing several response acting purpose in horizontal direction. Shall be used in load combination to set forth. Okay, so EB is yung load effect from the vertical component of the earthquake ground motion. Ayan. So, E equals rho EH plus EB. So, okay. So, ngayon, ito yung normal load combination lang yung walang effects ng ng vertical, no? Ito yung normal load combination. Then pag ni-replace mo yung E nitong rho H plus EB, so ang formula niya rho EH plus EB, so redundancy yung rho, redundancy factor.
So, merong calculation doon, okay, which is rigorous. To avoid that, inassume ko na lang siya na 1.25. Okay, so para conservative. So 1.25 BH. Ngayon yung rho B is equal to 0.5 CA I, then dead load. So function ng dead load siya. Yung CA natin is 0.44. Dito natin nakuha yan, yung seismic parameters, yung CA natin. Ayun. CA, 0.44 NA. Yung NA kasi 1 eh. So, kaya pagbalik natin dito, so 0.44 yun. 0.5, 0.44, tsaka 1. So, pag nag-multiply mo yun, 0.22 DL. So, kaya kung makikita mo dito, so from 1.2, okay, plus 0.22 DL, kaya naging 1.42. Okay, then yung 1 na seismic, naging 1.25 dahil dito. Ayun. Then merong so and so on. No? Then dito naman naging less. Okay? Kasi plus or minus ito eh. Meron tayong plus or minus doon. 0.9 plus or minus seismic. No? So kung may plus or minus ka, so magiging negative itong minus 0.22 DL. Kaya yung 0.9, pag nag-less ka ng 0.22, so magiging 0.68. So, yun. So, ito yung load combination na yon na in-auto-generate ko sa stat. Okay. Okay, so ito na yon. Then, click add. Ayan. Then, yung sa ano din, yung sa service load combination, i-add ko na dito. Add ko dito. Service load combination yung para sa footing. So, ACI footing. Ayan, click generate. Ayan, so saan naman ang galing itong mga load combination na to? Dito. Ayan. Okay. Ito yan, alternate basic load combo. So, ito yan, in-auto-generate ko sa stud. Ayan. Ito na yan. Okay, so click add. And close. Ayan. So, i-run lang uli natin yung analysis. Okay. Since change natin yung model. Save. Okay, so click done. Ngayon, okay, na-analyze na natin yan. No? Ito yung yan, ito yung deformed shape niya due to seismic EX, then EZ. Yan. So, tinurn on ko lang ito. Then, para ma-magnify ko yung diagram, yung control key sa keyboard ko, tsaka ini-scroll ko lang yung mouse ko. Yan, then ito yung moment diagram niya. Okay. Ito yung sa dead load. Then, ito naman yung sa seismic X, seismic Z. Okay. So, close ko na to. Okay. Okay. Ayan. Kailangan i-ready ko na yung template ko, no? Kasi, kumbaga yung output ko sa RCDC, i-export ko lang. Okay? Okay, final drawings. Okay, so ito na yung mga title block ko. Naka-ready na yan. So, slab. So, then, framing plan, column plan, foundation plan. Okay? So, next, i-open ko na yung RCDC natin, Study Advanced Concrete RCDC. Open. Okay, so una natin i-design yung beam. Ayan. So, ang gagawin ko dito, project, let's say,
De La Rosa residence, say, and client is Mr. De La Rosa. Yung engineer, say, lagay ko lang initial ko. Then, design codes, may ibang available design codes dyan other than ACI. So, may Eurocode, may British, and may Singapore and Indian codes. So, but itong ACI yung gagamitin natin kasi yung NSCP is based dun sa ACI. Okay? So, then, dito, i-click ko to, i-key in ko dito yung stud model natin. So, click open. Then, unahin natin yung beam. Then, yung level 4.8. Okay? Unahin ko na lang for the purpose of this tutorial, isang frame lang yung ipapakita ko. And kasi pareho lang din yung command sa other two levels. Okay? So, click create new project. Okay. So, ito na yung framing plan natin. And nakita nyo dito, one piece na curve beam na siya, no? So, sa stud kasi putol-putol to. Dun sa stud pro model. Ayan. So, shift K. Okay, para mag-turn on yung node sa'yo. Makikita mo doon, putol-putol yan. Okay, so pero pag transfer mo niyan sa Advanced Concrete RCTC, ano yan, isang piraso. Okay, so i-set up lang natin yung mga settings natin. So general reinforcement. So clear cover natin is 40, aggregate height is 20. Now, gusto kong kontrolin lang na lahat diameter 16 yung reinforcing ko. So minimum 16, maximum 16. So lahat yan, 16 lang yung reinforce. Isang bar lang yung gagamitin natin para doon sa lahat ng beam. Okay? So, pero depende sa inyo. Kung gusto nyo gumamit ng 20, so maximum 20. Pero sa mga ganyang kalit na structure, hindi yan magiging malit lang nung span niya. So, probably 16 lang magiging required dyan. Then, ductile design, special moment frame. Okay. Then, click natin. Okay. Okay, then punta tayo dito sa basic load cases. Set up natin to. EX. Ito naman is easy. Dead load. So live load, then click OK. Ngayon, load combination. Pwede ka mag-generate dito or pwede yung galing sa stud. But since meron tayong generate sa stud, dadalhin natin yung load combination na yun papunta dito. So, makikita mo to, click add from analysis. So, click mo yan. Ayun. So, ito yung mga load combination. Pero ito, hindi natin to kailangan. Okay? So, kung matatandaan nyo, ito yung mga load combination natin. 1.42, 0.5, tsaka seismic. Okay? So, pati ito naman service yun nasa ilalim. Okay? So, ito yung para sa design ng beam. Okay? So, then, so, click OK. So, ready na. So, pagkatapos nun, punta ka lang dito sa design, then auto design. Okay, may nag-failed na beams group number 2. May nag-fail na beam. So, reports, then failure diagnostic. So, yung G2B3. Okay, G2B3. Dito, may nag-fail dito. Okay, settings. Nag-fail siya. G2, okay. Yung simply supported beam natin. Okay. So, maliit. Maliit yun. Maliit. Okay, okay, design, click yes. Okay, so
kung gawin natin itong 350, then redesign, so okay na siya. Kung gawin mo siyang 350, so pwede kang mag-redesign doon. Okay, then click accept. Ayan, so ni-redesign lang natin. Okay, so 350 ang pwedeng maging size niya. Then, ngayon, paano mo i-update yun sa stat? Okay, ang gagawin mo doon, so para mag-update itong section na to sa stat, punta ko sa file, then update analysis file. Then magki-create siya ng revision 1 stat model. Okay? Yeah. So anyway, so continue tayo. So since okay na yung mga beams natin, may nag-fail na isang beam. Ayun, then ni-redesign natin. So 200 by 350 pala ang magandang size doon. So ngayon, ready na natin tong. Ito yung nag-fail kanina. So ngayon, okay na yan. Okay. So save muna natin yung project natin. Let's say beam design. Lagyan ko ng 2F ng 2F space beam design, then click save. Okay. Then i-save ko to. Gawa tayo ng folder, ano? Let's say DWG, pwedeng RCDC, DWG, then 2F beam, click save. Yan. So na-save na yung DXF file. Then ito yung text schedule. Yan. Then click OK. Yan. So ito na yon. Ito na yung beam schedule natin. So isa-save din natin to. Then 2F beam. So lagay ko sked. So click save. Ayan. Okay. So open ko lang tong AutoCAD ko. Okay. Then open natin yon. RCDC drawing. Kailangan di-accept to. Oops. Di-accept. So buksan natin yung dalawa na yan. Click open. Kunin ko to. Then punta tayo sa title block. So lagay natin dito. Okay. So then ito namang kunin din natin to. Okay. Oops, close ko to. So ito yung title block. Yan. Okay. Then scale natin masyado malaki. 0.75 siguro. Hindi. 0.9. Yan. So makikita mo dyan. So B1, B2, then B3, B4, B5. So nandyan yan. So B1, 250 by 400. Then ito yung mga reinforcing yan. Okay. So ito yung stirrups niya. Okay. Diameter 10 at 100. Then sa gitna, diameter 10 at 165. Yan. So, ayan. So, meron ka na ngayong floor framing plan tsaka beam schedule. So, pwede ka rin mag-extract ng drawings. Okay? Pwede ka rin mag-extract ng, ng elevation. Not only drawing yung elevation drawing ng any beam. Any beam dito, no? So, let's say, kunin natin yung B11, 12, 13 siguro. Okay? Ito, yung may cantilever. So, i-close lang natin yung hindi natin ito kailangan. Saka ito. Yan. So, then, balik tayo sa RCDC. So, extract natin yung beam elevation nito. Reports. Then, punta ko sa elevation. Then, click mo to. Okay. Yan. So, ito na yon yung beam elevation. Yan. Okay. So, ito yung B11, yung cantilever. Then, ito yung B12, tsaka B13. Then, makikita mo may mga sections yan.
1, 2, 3, then dito mo siya mare-review. Okay? Yan yung mga section yan. Okay, so save lang natin to. Okay, let's say 2F beam elevation. Save. Then i-open natin sa AutoCAD. Open. Yan. Then, pwede mong itong i-include kung gusto mo. Pwede mong include dito. Okay. So, okay, let's say, gusto mong mas detailed yung presentation ng drawings mo. Okay? So, pati section of course. Kaya lang hindi nakasya. So, probably mas okay sa ibang title block na to. Okay? Ayan. So ganun lang kabilis. Okay? Pero aside from that basic drawing, okay? Pwede ka rin mag-produce ng bar cutting list, ano? So, click mo lang yung generate. Then, let's say ito, yung same beam elevation na yan. Okay, then click generate. Yan. So, ganun lang din kabilis. So, ito na yung elevation ng beam. May bar tagging yan, T1 and B7. Okay. Then, ito yung table ng cutting list. Okay. So, sa may cantilever ito ay nakaganyan. Okay, then, so ito yung para sa stirrups niya. And ito yung summary. Yung summary ng length and kilogram. Okay, so ganun kabilis. And of course, may calculation ka din na makukuha doon sa program. So, punta ka sa reports, then click ka ng design calculation. So, yung same beam elevation na yan, 11, 12, 13. Okay. Yan. So, ito yung calculation. So, yung project name, client name, engineer, pati yung kung saang level yon. Ayan. Okay. So, may reference with reference to ACI, which is yung NSCP din, naka-reference sa 318, sa ACI 318. Ayan. Ayan. And, so, ayan. So, kompleto. And, of course, yung estimates, meron din. So, punta ka lang dito sa report. Then, punta ka sa bill of quantities. Ayan. So, yung plan area natin is 80 square meter. Then, lagay mo lang yung cost. Okay, yung cost nung cost ng concrete and steel mo. So, tsaka shuttering. So, click mo lang okay. So, yan. So, BOQ summary, project name, De La Rosa Residence. So, dito tayo pumunta sa ayan, as per diameter. Okay. So, element B1, okay, concrete, ito yung volume niya. Then, yung mga reinforcing diameter na magagamit and yung total kilogram. Okay? So, total weight. So, makikita mo dito, total is 1564 and kilogram. Then, yung total volume niya is 6.36. So, dito mapipil mo na yung density ng reinforcement based doon sa volume ng concrete. So, pero makikita mo rin dito yan sa summary. Ayan, consumption, reinforcement, over concrete ratio. So, around para doon sa beam natin. So, ang density ng reinforcing natin o in comparison doon sa volume ng concrete is 245. Okay, so galing din dito yan eh. So, itong 1564 divide mo sa total volume. So, 254. Ayan. 245, sorry. Dito. 245.47 kg per cubic meter.
So, yun, ito yung kagandahan nun. So, kung meron kang basis para doon, let's say may estimate ka ng basic na dapat ganito lang range yung reinforcing compare sa volume. So, si stud advanced concrete bibigyan ka ng value based doon sa design. Okay, ito na yung drawing natin. So, i-close na natin yung isa nating drawing. Hindi natin kailangan yan. Okay. So, ang next na di-design naman natin is yung columns. Okay. So, kumpletong ginawa natin dito, no? Framing plan, beam design, then nag-extract tayo ng beam schedule, then bar cutting list, tsaka calculation. Okay, so next video, mag-column design naman tayo. Okay, thank you.